Minasan, konnichiwa. God bless you po sa inyong lahat at welcome po sa Lesson 40. Ang unang pattern po natin sa Lesson 40 ay interrogative. Alam naman po natin ang mga interrogative natin or mga pananong natin ay nani, dare, itsu at kung ano-ano pa. Pagkatapos po ng mga pananong na yon, magkakaroon tayo ng verb, i-adjective, na-adjective at noun. Ang verb at i-adjective natin kailangan naka-plain form. Ganon din po si na-adjective, naka-plain form din po. Ang noun natin kailangan walang da. Pagkatapos naman po ng mga yan, magkakaroon tayo rito ng ka. At another sentence po natin dito sa dulo. Kailan po natin gagamitin ang sentence pattern na ito? Gagamitin po natin ang sentence pattern na ito kapag hindi po tayo sigurado sa isang bagay o hindi natin alam ang isang bagay. At ginagamit din po ito sa pagkukombine po ng dalawang sentence. Halimbawa po may pananong ka at yung bagay na hindi ka sigurado, ilalagay mo lang po sa dulo. So magkukombine po yung dalawang sentence na yon. Magbibigay po tayo ng halimbawa. Basahin po natin ang halimbawa po natin. Kami ga nan may arimas ka? Ibig sabihin, mayroong ilang pirasong papel. Ang interrogative po natin ay itong nan may. Pagkatapos po, yung last sentence po natin, yung nandito po sa dulo natin, hindi po natin alam, kaya ang sasabihin natin, kazoite kudasai. Ibig sabihin, please, bilangin mo. Base po sa ating pattern, ang gagawin lang po natin, titingnan po natin after po ng ating interrogative kung verb, i-adjective, na-adjective at noun. Ito po yung pananong natin. Ang kasunod po niya ay arimas. Ibig sabihin siya po ay verb. Gagawin lang po natin siyang plain form. Dahil ito ay naka-mass form, ang plain form po niya ay nasa dictionary form. Ito po ay group 1. Ang rules ng group 1 para makuha po natin ang dictionary form, yung E-line, papalitan lang po natin ng U-line. Kunin po natin yung A. Yung RI, magiging RU lamang po siya. Tapos yung ka, ito pong ka na ito, ibaba na lang po natin siya rito. Nakakonect na po tayo doon sa ating another sentence. So yung dalawang sentence, pinag-isa po natin. Basahin po natin. Kami ga nan may aruka kazoite kudasai. Ibig sabihin, please bilangin mo kung may ilan o kung mayroong ilang pirasong papel. Ang next example po natin ay Arisha Shacho wa nantoy mashtaka. Ibig sabihin, anong sinabi ni Arisha Shacho? Pangalawang sentence, oboite imasen, hindi maalala. Ang interrogative natin or pananong ay ito pong nan. Pagkatapos ng interrogative natin ay imashta. Ibig sabihin, verb po siya. Gagawin po natin itong plain form. Ang plain form po ng mashta ay ta. Ito po ay group 1. Yung E-line, papalitan po natin sa grupo ng ichiri. Ichiritta. Ibig sabihin, ang kapalit ng I ay chisaitsu. Ito na po yung ta. Yung I, ibaba po natin. Yung imashta, naging itta. At yung ka, ibaba na rin lang po natin dito. Ito po bali siya. Basahin po natin. Arisha shacho wa, nanto itaka, oboite imasen. Ibig sabihin, hindi ko maalala kung ano ang sinabi ni Arisha shacho. Ang next example po natin ay Hijugo chiwa doko desu ka? Ibig sabihin, nasaan ang emergency exit? Shirabimas, aalamin or i-check. Ang interrogative po natin or pananong ay doko. Ang kasunod po ng doko, napapansin nyo po nakalagay lang ay des. Ibig sabihin, wala po ang mga ito. May pagkakataon din po na wala na po ito. Kaya ang gagawin natin, ito na lang po ang kukunin natin. Aalisin or tatanggalin na po natin yung des para maging plain form po ang sentence natin. Tapos yung tuldok, papalitan na lang po natin ito ng kama. Naging hijugo chiwa, doko ka shirabimas. Ibig sabihin, ang emergency exit ay aalamin kung nasaan or aalamin kung nasaan ang emergency exit.
Pattern number 2 na po tayo. Ang pattern number 2 po natin ay verb, i-adjective, naka-plain form pa rin po. Ang na-adjective, ganun din po, naka-plain form. Ang noun po natin ay walang da. Pagkatapos po ng mga yan, susundan po ito ng ka, do ka. At another sentence po rito sa dulo. Ang ibig sabihin po ng pattern na ito ay whether or not. Ganito lang po yung magiging conjugation niya. Example po tayo sa verb. Ang verb po ay naka-plain form. Example natin sa kanya ay yomo ka, do ka, read or not. Sa i-adjective naman, omoshiroi ka, do ka, interesting or not. Sa na-adjective, shensetsu ka, do ka, kind or not. Sa noun naman, sensei ka, do ka, teacher or not. Example po natin, pati ni kurarimasu. Ibig sabihin, makakarating sa party. Renraku shite kudasai. Please, tumawag. Gagawin po natin siya ayon po sa pattern po natin. Ang kurarimasu, ito po ay verb, naka-potential verb po ito. Ito po ay naka-e-line, kaya po siya ay group 2. Ang kurarimasu po, ang plain form niya ay nasa dictionary form po. Kaya ang gagawin po natin, tatanggalin lang natin ang mas, papalitan po ito natin ng ru. Ang kurarimasu naging kurariru. Tapos ilalagay na po natin yung ka, do ka. Basahin po natin. Pati ni kurariru ka, do ka, renraku shite kudasai. Ibig sabihin, please tumawag ka kung makakarating ka sa party or hindi. Next example po natin ay kutai ga tadashi desu. Ibig sabihin, tama ang sagot. Muichido tashkamete kudasai. Ibig sabihin naman ito, please i-check ulit or tiyakin ulit. Ang atin naman pong gagawing plain form ay i-adjective. Itong tadashi desu. Dahil i-adjective siya, para maging plain form, tatanggalin lang po natin ang desu. Pagkatapos, ilalagay na natin yung ka, do ka. Naging kutai ga tadashi ka, do ka, moichido tashkamete kudasai. Ibig sabihin, please ulitin na i-check or tiyakin kung tama ang sagot or hindi. Confirmative question po tayo. Ang tanong po natin ay, Jonah-san wa pati ni kimasu ka? Ibig sabihin, darating ba sa party si Jonah? Ang sagot natin ay, sa kuro ka do ka wakarimasen. Ibig sabihin, hindi ko alam kung makakarating or hindi. Ang sa naman po, ito ay isang expression. Ginagamit po ito kapag hindi po tayo sigurado sa isang bagay. May nakasulat pa po rito. Pwede po kayong maglagay ng additional answer. Ang additional answer niya ay isugashi to ite imashita kara. Ibig sabihin, sinabi niya kasing busy siya. Pattern number 3 po tayo. Ang pattern number 3 po natin ay verb te form mimas. Ang pattern natin ito ay susubukan. Kung ano po yung susubukan nyo, siya po yung nasa verb te form. Ang pattern natin na mimas, maaari po itong mapalitan itong mas. Ito po ay hindi po naka-fix. Halimbawa po, tabite mimas, non demitai desu, haite mete mo ides ka, kangai temete kudasai, at kung ano-ano pa ang pwede nating ilagay. Bigyan natin ng meaning, tabite mimas, susubukang kainin. Ito naman, gustong subukang inumin. Ito, humingi ng permiso. Maaari po bang subukang isuot? Ito naman, pang-utos naman po ito, please subukan mong pag-isipan. Example po tayo, mo ichido kangaimasu. Ibig sabihin, pag-iisipan ulit. Kapag naman po dadalhin natin siya sa pattern natin, sasabihin nyo na itatry ninyo, magiging moichido kangaite mimasu. Ibig sabihin, susubukang pag-isipan ulit. Ang kangaimasu po, ito po ay group 2 kasi naka-e-line. Kapag dinala po siya or pinalitan ng te form, kukunin lang po natin yung verb stem at magdadagdag lang po tayo ng te. Si kangaimasu naging kangaite. Next example po tayo. Kono kutsu o hakimasu. Isusuot itong sapatos.
Ang gagawin po natin sa kanya, ihihingi natin ng permiso kung maaaring itry yung sapatos. Magiging kono kutsu o haitemete mo ii desu ka? Maaari po bang itry o subukang isuot itong sapatos? Ang te-form po natin ay haite. Si Hakimas po, siya po ay group 1. Tinanggal natin ang ki, pinalitan natin ng ite. Tapos yung mimas, napansin nyo po, naka-te-form din siya. Kasi po, ang sentence pattern na mo idas ka, ang kailangan po niyang conjugation ay naka-te-form po, kaya naging mite. Kaya pareho silang te-form. Dahil ang ating kailangan dito sa pattern ngayon ay naka-te-form. Ang kailangan ng mo idas ka ay naka-te-form din. Kaya dalawang te-form po tayo. Haitemete mo idas ka. Ang halimbawa po natin ngayon ay shuri dekimasu. Ibig sabihin kayang mag-repair. Si dekimasu po, ito po ang potential verb ng shimasu, yung sa group 3. Ang pangalawang sentence natin ay yarimasu, gagawin. Ang halimbawa po natin ito, ipapasok po natin siya sa pattern number 2 natin kanina at ngayon sa pattern number 3. Magiging shuri dekiru ka douka yatemete kudasai. Ibig sabihin, please itry mong gawin kung kaya mong i-repair or hindi. Si yarimasu natin, ito po ay group 1. Tinanggal natin ang ri, pinalitan natin ito ng chisaitsu at te. Tapos yung mimas natin, naging te-form uli. Kasi si kudasai or yung pangutos natin, kailangan naka-te-form. Next po natin, yarimasu, gagawin. Kapag ginawa po sa pattern natin, magiging yatemimasu. Ibig sabihin, susubukan kong gawin. O yung salita natin na susubukan ko. Pang-apat na po tayo, i-adjective. Ang i-adjective daw po, tatanggal na natin ng i, tapos papalitan natin ng sa. Basahin po natin ito para malaman natin kung anong mangyayari sa i-adjective natin. Change the final i of an i-adjective into sa. Ito na po yung kapalit ng i natin. And you can transform the adjective or yung i-adjective natin into a noun. Kapag daw yung i-adjective natin, tinanggalan natin ng i at pinalitan natin ng sa, yung i-adjective natin magiging noun. Halimbawa po, tingnan natin ito. I-adjective natin ay takay. Ibig sabihin mataas. Kapag ginawang noun, tanggal i, papalitan ng sa, magiging takasa. Ibig sabihin yan, ang taas. Next, nagay. Ibig sabihin mahaba. Gagawin natin ng noun, tanggal i, palit sa, nagasa. Ibig sabihin, ang haba. Next, atsui, mainit. Kapag ginawang noun, atsusa. Ibig sabihin, ang init. Example po tayo, kono nimotsu wa omoi desu. Ibig sabihin, itong bagahe ay mabigat po. Ang i-adjective natin ay itong omoy. Gagawin po natin siyang noun. Yung i, pinalitan lang po natin ito ng sa. Naging noun na siya, naging omosa. Tapos yung particle wa natin, pinalitan natin siya ng particle no. Kasi yung nimotsu, ito po ay noun at yung omosa ay noun. Kaya nagkaroon tayo dito ng no. At yung particle wa, mapupunta na po siya rito. Naging kono nimotsu no omosa wa nankiro desu ka? Ibig sabihin, ang bigat ng bagaheng ito ay ilang kilo. Ang i-adjective po natin ay takay. Para maging noun po ito, tinanggal natin ang i, pinalitan po natin ng sa, naging takasa. Basahin po natin. Fuji-san no takasa wa sanzen nanayaku nanajuroku mitoru desu. Ibig sabihin, ang taas ng Mount Fuji ay 3,776 meters po.